Sa linya natin si Attorney Chris Bendijo, tagapagsalita ng MIAA. Attorney, magandang umaga, si Joel Siweng. Good Kamusta morning po. Sir Joel, Ma'am Weng, good morning po. Oho, Attorney, anong pinakahuling development? Alam nyo, nakita namin yung parking facility. Hindi siya mukhang parking facility, Weng. Mukha siyang Impounding area, sabi mo nga. Oo. Ano ba yun? Private concessionaire ba yun? Tayo ba nagpapatakbo o pinaubayan natin sa pribado? Tsaka meron ba tayong standard na tinakda sa kanila? Di mukhang parang palayan. Weng, yung Parking. facility. Attorney? Yes, sir. It's being operated, sir, by a private concessionaire. Ito po yung Philippine Skylanders, Inc. No? They have a lease contract with MIA. It was entered into way back 2019, no, if I'm not mistaken. Based on their lease contract, sir, talaga pong ang original plan was a multi-purpose commercial building, no, inclusive of a parking. Okay. Kaya lang, I was made to understand based on our conversation with them yesterday na nagkaroon po yata ng pagbabago sa plano dahil nga po may intensyon noon na doon ilagay yung isang staging area for the subway construction. So hindi po natuloy yung kanilang pagpapatayo ng commercial building na structure, no. But they asked permission to convert it muna to a pay parking. Doon po sa nabanggit ninyo na mukha po siyang palaya, no. When we arrived yesterday, napansin din po ng ating GM yan na yun nga po, no, talagang tuyong-tuyo yung damo at delikado nga po talaga, no, kapag may mga ganitong mainit ang panahon. Hindi po natin masabi kung ano po yung nag-cause ng apoy, no, but yun nga po, no, easily flammable yung mga ganitong conditions. Kahapon naman din po, na-observe din natin, marami na pong, may pile na po sila, no. I think they were intending na tambakan po yung areang ito ng magkahalo pong crush truck tsaka graba. Nandun na po sa site. Kaya lang po na nangyari na nga po itong unfortunate na incident na ito. But they were really planning to cover it po with mga materials para po maiwasan yung ganitong senaryo. Kaya lang po nangyari nga po itong unfortunate na accident. Ang pananagutan nitong konsesionaryong ito dun sa mga may-ari ho ng sasakyan? Kahapon, sir, nagkausap na po sila ni GM, no, at sinabi nga po ng ating general manager that they should be prepared to answer questions because we will not answer for them, no. Kahapon po, kagabi, nagpadala na po sila ng isang sulat sa atin, no? Naka-address po ito sa ating general manager. Patungkol po ito sa kanilang assumption of liability. Kaya lang po, hindi po ako nabigyan ng authority to disclose yung contents. Siguro po within the day, baka naman po pwedeng yung Philippine Skylanders na po ang sumagot sa mga katanungan ito para naman po hindi ko sila mapangunahan. At sila din po talaga ang makakapagsabi ng extent ng kanilang liability, no. But definitely, insofar as MIA is concerned, kasi po at present, I made to understand, 6 pa lang pong owners ang who came forward, no, para po dun sa mga sasakyang nadamay sa sulok. Yung iba nasa abroad pa siguro. Yun po yung pangamba natin, no, na baka nasa ibang lugar pa yung may-ari. But nevertheless, my office is open for any individual po, no, na nadamay dito sa sunog na to. Pwede po silang lumapit dito sa 4th floor ng MIA Admin Building. At kami naman po, no, mag-i-establish tayo ng linya ng komunikasyon between them at itong private concessionaire para po hindi talaga nila matatakasan yung liability nila, if any naman, no. Of course, we're still waiting for the final results of the investigation by the Bureau of Fire. Pero nagpauna na po sila ng sulat, no. Meron po silang inaakong responsibilidad dito. Hingi lang po ako ng permiso sa kanila kung ano po ang pwedeng sabihin sa media dahil hindi naman po ako ang spokesperson ng Philippine Skylanders po. Hanggang kailan po yung lease agreement just sa lote na yan? Sa pagkakasilip ko po, 15-year lease agreement po yung kontrata nila, no. I think that also has to do with the original intention of creating po a multi-purpose structure. Kaya po ganun katagal yung lease agreement. Kaya lang po, in between yung execution ng contract of lease at ngayon nga pong plano ng subway, nagkaroon po ng changes, nagkaroon po ng deviation, kung kaya't naging ganyan po yung estado niya ngayon. Pero itong insidente naman na ito ay hindi sapat na dahilan para i-severe yung lease agreement na yon, Attorney Bendijo?
Well, we'd like to we'd like to reserve that commenting on that, ma'am, no, dahil syempre alam niyo naman ang ugali ng ating general manager. Kung may panagutan, kung may pwedeng gawing action, gawa ng action. So it will also depend really on how this private concessionaire will face their responsibility kasi karapatan naman din po ng MIA to control kung sino po yung locator sa ating mga properties, no. So kung ganyan pong scenario na mag-escape na or mag-evade ng liability, definitely po, MIA will also look into remedies available to us. Last point na lang sa akin, Attorney Bendijo, may nakalagay doon na disclaimer. Park at your own risk. The management will not be liable for any damage. Baka magamit yun na argumento laban doon sa mga may-ari ng sasakyan. Takasan yung responsibilidad doon sa mga Opo. nasunugan. Well, I don't want to preempt, no. In fact, I'd like to avoid commenting po sana, no, yung mga ganitong bagay. But as a lawyer, alam naman din po natin, no, yung mga ganito pong mga disclaimer, yung mga waiver of rights naman po, no, that is still subject. Yung validity po niyan is still subject na whether or not the waiver is contrary to law, to public policy. So, marami naman po tayong mga kasong nagpapawalang bisa sa mga ganyang uri ng disclaimer at waiver, no? So, bahala na po siguro if ever man umabot sa ganong punto. I think we have jurisprudence enough to kumbaga ipawalang bisa po yung mga ganyang disclaimer at waiver po. In the meantime, Attorney Chris, anong disposition dyan sa lugar na yan? Bawal mo na pumasok ang mga sakyan ng Sarado parada? pa. Kahapon po, dahil nga po sa kondisyon ng property, nagbigay po ng instruction ng ating GM dun sa private concessionaire na talaga pong bungkalin na po yung lupa para matanggal yung mga dry grass. Nagbigay din po ng instruction ng ating GM na hanggat hindi po nako-comply ito, magsa-standby po ng ang ating fire truck, no. Ito po ay sariling fire truck ng MIA na malapit sa area para po talagang makasiguradong hindi po mangyayari ang ganito, no. Okay. So until po makomply ng private concessionaire yung pagbubungkal Sarado at pagtatanggal ng po. This morning naman po nagpadala na po sila ng message that they will be working on it 24/7 and they will fully cooperate also with the investigation. Alright. Attorney Chris, Salamat thank you. po. Salamat. Thank you, sir. Mag-ingat ka. Thank you ulit sa opportunity. Magandang Thank you. umaga. Thank you. Attorney Chris Bendio, tagapagsalita ng MIAA. Ang oras